tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nagbabagang balita mula sa gitnang silangan. Pinatindi ng Estados Unidos ang kanilang mga airstrike sa hilagang bahagi ng Iran matapos targetin at paralisahin ang isang barko na inaakusahan nilang nagtangkang sumira sa ipinatupad na naval blockade ng Amerika laban sa Islamic Republic. Ang marahas na hakbang na ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa buong mundo at nagbabadya ng mas madugong yugto sa umiiral na hidwaan ng dalawang bansa. Hindi naman hinayaan ng Iran na mabaliwala ang ataking ito. Bago magbukas liwayway, naglunsad ang Tehran ng mabilis at matinding ganting salakay gamit ang mga sopistikadong missile at drone na direktang tumama sa mga estratehikong target sa Bahrain at Kuwait. Ang mabilis na pagganti na ito ay nagpapakita lamang na hindi uurong ang Iran sa anumang banta ng puwersa militar at handa silang palawakin ang labanan sa buong rehiyon. Dahil sa sunod-sunod na palitan ng mapaminsalang atake sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa buong gitnang silangan, kasama na ang muling pag-usbong ng mga banta sa Strait of Hormuz, tuluyan nang nawalan ng saysay ang pansamantalang kasunduan na naglalayong tapusin ang digmaan. Nagbabala ang mga eksperto na ang buong rehiyon ay mabilis na dumidiretso sa isang malawakang giyera na walang katiyakan kung kailan matatapos. Ayon sa mga pinakahuling ulat mula sa mga opisyal ng pamahalaan sa Tehran, ang mga airstrike ng Amerika ay nag-iwan ng matinding pinsala at trahedya sa mga sibilyan at militar. Kinumpirma nila na hindi bababa sa 35 katao na ang nasawi habang mahigit 300 iba pa ang malubhang sugatan. Ang bilang na ito ay patuloy pang inaasahang tataas habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga labi sa ilalim ng guho. Kung ating babalikan ang kasaysayan ng kasalukuyang krisis, nagsimula ang lahat ng ilunsad ng Estados Unidos at Israel ang kanilang opensiba laban sa Iran noong ika-28 ng Pebrero. Ang paunang ataking ito ang nagbukas ng pinto para sa isang marahas at walang humpay na labanan, kung saan ang Tehran ay napilitang gumawa ng mga radikal na hakbang upang ipagtanggol ang kanilang pambansang soberanya at kaligtasan. Bilang tugon sa paunang opensiba ng Amerika at Israel, epektibong isinara ng pamahalaan ng Iran ang Strait of Hormuz para sa lahat ng uri ng barkong pangkalakalan. Ang estratehikong daan ng tubig na ito ay itinuturing na isa sa pinakaimportanteng ruta sa buong mundo kung saan dumadaan ang malaining bahagi ng supply ng langis, kaya ang pagsasara nito ay nagdulot ng agarang krisis sa pandaigdigang industriya ng enerhiya. Ang biglaang pagsasara ng mahalagang rutang ito ay nagdulot ng matinding shockwave sa pandaigdigang merkado. Agad na sumipa ng napakataas ang presyo ng krudo, mga pataba sa agrikultura at marami pang ibang pangunahing bilihin na lumampas pa sa hangganan ng gitnang silangan. Ang epektong ito ay naramdaman maging sa mga bansa sa Asya tulad ng Pilipinas, kung saan ang mataas na presyo ng langis ay nagdulot ng pasanin sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng pagkontrol at pagsasara ng Strait of Hormuz, nagkaroon ng Iran ng isang napakalakas na leverage o bentahe sa lahat ng mga nagaganap na negosasyong diplomatiko. Ginamit ng Tehran ang takot ng mundo sa pagtaas ng presyo ng enerhiya upang pilitin ang mga kanluraning bansa na muling suriin ang kanilang mga patakaran at bigyan ng Iran ng mas paborableng mga tuntunin sa anumang usaping pangkapayapaan sa rehiyon. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at langis ay nagdudulot ngayon ng isang napakalaking hamon sa politika ng Estados Unidos, partikular na kay Pangulong Donald Trump at sa kanyang partidong Republican. Umaasa ang kanyang administrasyon na mapanatili ang kontrol sa Kongreso sa darating na halalan sa Nobyembre, ngunit ang galit ng mga mamamayan sa inflation ay maaaring maging mitsa ng kanilang pagkatalo. Sa kabila ng matinding presyur sa ekonomiya, labis na nahirapan ang pamahalaan sa Washington na matagumpay na muling buksan ang Strait of Hormuz sa pamamagitan ng diplomatiko o militar na paraan. Ang kabigoang ito na ibalik sa normal ang takbo ng kalakalan ay nagpapakita ng limitasyon ng kapangyarihan ng Amerika sa rehiyon at nagtulak sa kanila na gumawa ng mas marahas at direktang mga aksyon laban sa puwersa ng Iran. Dahil sa kawalan ng ibang solusyon upang mapuwersa ang Iran, opisyal na muling ipinatupad ni Pangulong Donald Trump ang naval blockade laban sa bansa noong Miyerkules. Ang desisyong ito ay naglalayong harangan ang lahat ng mga barkong nagdadala ng mga produkto patungo at mula sa Iran, na lalong nagpalala sa tensyon at nag-alis ng anumang natitirang pag-asa para sa isang mapayapa at maayos na diplomatikong pag-uusap.
Agad namang naglabas ng matapang na pahayag ang speaker ng parlamento ng Iran at kanilang punong negosyante na si Mohammad Bagher Kalibaf. Binigyang diin niya na hindi kailanman yuyuko ang Iran sa ilalim ng pananakot ng Estados Unidos. Ipinahayag niya na ang kanilang bansa ay may sapat na lakas at kakayahan upang tapatan ang anumang agresyon at hindi nila hahayaang tapakan ng dayuhan ang kanilang pambansang interes. Ayon pa kay Kalibaf, ganap na handa ang Iran para sa isang mas malawak at mas matinding komprontasyong militar kung sakaling hindi tutupad ang Estados Unidos sa mga naunang tuntunin ng pansamantalang kasunduan. Ang babalang ito ay nagpapakita na ang Tehran ay hindi natatakot sa isang ganap na digmaan at handa silang gamitin ang lahat ng kanilang pwersang militar upang ipagtanggol ang kanilang karapatan sa rehiyon. Hindi rin nagpahuli ang makapangyarihang paramilitary na Revolutionary Guard ng Iran sa pagbibigay ng kanilang sariling babala. Nagbanta ang grupo na handa silang ganap na ipatigil ang lahat ng pag-export ng enerhiya mula sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan kung magpapatuloy ang blockade ng Amerika. Ang banta na ito ay nagpadala ng matinding takot sa mga bansa sa Europa at Asia na lubos na umaasa sa supply ng langis. Sa isang opisyal at matigas na pahayag, sinabi ng Revolutionary Guard na ang pag-export ng langis at gas mula sa rehiyon ay magiging para sa lahat o kaya naman ay walang makikinabang kahit na sino. Ang radikal na pananaw na ito ay nagpapakita ng kanilang kahandaan na isakripisyo ang pandaigdigang katatagan ng ekonomiya upang lamang maprotektahan ang kanilang sariling bansa laban sa mapang-aping blockade ng Amerika. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas na walang sariling sapat na supply ng langis, ang ganitong uri ng banta ay isang malaking kalamidad sa ekonomiya. Ang anumang pagpigil sa pag-export ng langis mula sa Gitnang Silangan ay magreresulta sa hindi mapigilang pagtaas ng pamasahe, kuryente at mga pangunahing pagkain na direktang magpapahirap sa milyon-milyong pamilyang Pilipino at nagbabadya ng mas malalang krisis. Sa kabila ng lumalalang sitwasyon at mga matitinding banta mula sa Tehran, muling ipinilit ni Pangulong Donald Trump na handa pa rin ang Iran na pumasok sa isang kasunduang pangkapayapaan. Gayunpaman, hindi siya nagbigay ng anumang karagdagang detalye o malinaw na plano kung paano ito maisasakatuparan habang ang kanyang sariling militar ay patuloy na nagpapasabog ng mga target sa loob ng teritoryo ng Iran. Sa kanyang talumpati noong Miyerkules sa isang defense summit na ginanap sa US, Army War College sa Pennsylvania, sinabi ni Trump na hindi gusto ng Iran ang mga kasalukuyang ginagawa ng Amerika ngunit nais talaga nilang makipagkasundo. Idinagdag pa niya na malalaman ng mundo sa lalong madaling panahon kung makikipag-ayos ba sila sa kanila o tuluyan na lamang nilang tatapusin ang laban gamit ang buong puwersa. Ang ganitong uri ng retorika mula kay Trump ay nagpapakita ng isang mapanganib na laro ng kapangyarihan kung saan ang diplomasya ay ginagamitan ng matinding pamumuwersa. Habang ang dalawang panig ay patuloy na nagmamatigas at tumatangging magparaya, ang posibilidad ng isang mapayapang resolusyon ay unti-unting naglalaho na nagiiwan sa buong mundo sa ilalim ng takot ng isang hindi maiiwasang pandaigdigang digmaan. Sa pagtatapos ng ating ulat, malinaw na ang hidwaang ito ay hindi lamang labanan ng dalawang bansa kundi isang krisis na may malalim na epekto sa bawat sulok ng daigdig. Muling sumiklab ang matinding tensyon sa Gitnang Silangan matapos tuluyang gumuho ang kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa kasalukuyan, pumasok na ang dalawang bansa sa isang mapanganib na digmaan ng tagisan ng tatag o War of Attrition. Ang mabilis na pagkaubos ng diplomatikong solusyon ay nagtutulak sa magkabilang panig na sumugal sa pangmatagalang labanan kung saan ang unang susuko ang siyang matatalo. Nagpasya si Pangulong Donald Trump na muling ipatupad ang malawakang blockade sa mga daungan ng Iran upang pigilan ang kanilang pag-export ng langis. Bilang tugon, inihayag ng Tehran na handa silang lumaban hanggang sa huling patak ng dugo para sa kanilang sariling soberanya. Ang marahas na palitan ng pag-atake sa mga nakalipas na araw ay nagpapakita na walang sinuman sa dalawang bansa ang handang magpakita ng kahinaan sa puntong ito. Ayon kay David S. Cloud, isang analista mula sa kilalang Wall Street Journal, kapwa sinusubukan ng Washington at Tehran na palakasin ang pressure sa isa't isa habang mabilis na nauubos ang kanilang oras. Ang bawat panig ay gumagamit ng agresibong hakbang militar upang pilitin ang kalaban na umatras, ngunit ang ganitong estratehiya ay nagpapakita lamang ng mas malaking panganib ng isang hindi makontrol na digmaang regional sa rehiyon. May malaking political na pressure si Pangulong Trump bago ang gaganaping midterm election sa darating na Nobyembre.
Kailangan niyang makahanap ng mabilis na solusyon bago muling sumubsob ang ekonomiya ng Amerika sa napakataas na presyo ng petrolyo sa merkado. Ang anumang pagtaas sa presyo ng gasolina ay maaaring magkaroon ng matinding epekto sa buhay ng ordinaryong Amerikano at direktang magpahina sa tsansa ng kanyang partido. Sa kabilang banda, umaasa ang Iran na makakayanan nilang tiisin ang matinding pressure ng mas matagal kaysa kay Trump. Ang kanilang layunin ay mapanatiling buhay ang ekonomiya sa kabila ng blockade ng Amerika habang maingat na iniiwasan ang aksyon na maaaring magbunsod ng malawakang pag-atake militar mula sa pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at ng kanilang kaalyadong Israel na handang sumalakay sa kanila anumang oras. Dahil sa kawalan ng epektibong negosasyon, parehong nagpasyang magpatuloy sa mababang antas ngunit matagalang labanan ang dalawang bansa. Ayon sa mga ulat, mas pinili ng magkabilang panig na patagalin ang krisis at hintayin ang paghina ng determinasyon ng kalaban kaysa makipag-usap para sa kapayapaan. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng malalim na kawalan ng tiwala na siyang nagpapakomplikado sa buong sitwasyon doon sa rehiyon. Ipinaliwanag ni Hamid Reza Azizi, isang eksperto sa Iran mula sa German Institute for International Affairs, na ang kasalukuyang sitwasyon ay isang tunay na laro ng pasensya at tatag ng loob. Walang nagnanais ng malawakang digmaan ngunit walang gustong magpatalo sa labanang ito. Ang bawat galaw militar sa Strait of Hormuz ay kalkulado upang magdulot ng pinsala nang hindi nagpapasimula ng direktang pagsalakay ng malaking hukbo. Para sa pamahalaan sa Tehran, ang kanilang pangunahing misyon ngayon ay ang mapanatili ang kontrol sa Strait of Hormuz sa pamamagitan ng paggamit ng mabilisang speedboat at makabagong anti-ship missile. Nilalayo ng Iran na harangin at paralisahin ang pagdaan ng mga barkong may dalang langis. Kung magtatagumpay sila rito, tiyak na lalong tataas ang pressure kay Pangulong Trump habang papalapit ang halalan sa Estados Unidos. Ayon kay Rosemary Kalenik, ang direktor ng Middle East Program sa Defense Priorities, naniniwala ang Iran na sapat na ang pag-atake sa ilang piling barko upang ganap na maparalisa ang transportasyon sa buong kipo. Ang taktikang ito ay hindi nangangailangan ng malaking puwersa ngunit may kakayahang lumikha ng matinding takot sa mga pandaigdigang kumpanya ng shipping na naglalayag sa napakahalagang rutang ito ng langis. Para naman sa panig ng Washington, ang hamon ay kung paano babasagin ang estratehiya ng Iran sa pamamagitan ng patuloy na airstrikes. Nilalayo ng militar ng Amerika na pahinain ang mga pasilidad ng Iran na nagbabanta sa seguridad ng nabigasyon sa Hormuz. Kasabay nito, patuloy nilang hinihigpitan ang blockade upang tuluyang maputol ang kita ng Tehran mula sa natitirang transaksyon sa langis sa iba pang bansa. Bagamat limitado lamang ang naging epekto ng estratehiyang ito sa unang bahagi ng labanan, naniniwala ang mga eksperto na maaari itong maging mas epektibo sa paglipas ng panahon. Habang tumatagal ang blockade, mas lalong bibigat ang pasanay ng Iran dahil sa lumalalang krisis sa ekonomiya. Gayunpaman, ang malaking tanong ay kung kaya ba ng Estados Unidos na panatilihin ang operasyon nang walang matinding pinsala sa kanila. Upang maibsan ang epekto ng blockade ng Iran, gumawa ng paraan ang militar ng Amerika sa pamamagitan ng paglilinis sa mga itinanim na mina sa timog na bahagi ng Strait of Hormuz, partikular sa karagatan ng Oman. Sa nakalipas na 2 buwan, matagumpay na nagabayan ng puwersang Amerikano ang higit sa 800 barkong komersyal upang makadaan ng ligtas at malayo sa direktang kontrol ng hukbong pandagat ng Iran doon. Gayunpaman, matapos masira ang tigil putukan noong ika-7 ng Hulyo, mabilis na kumilos ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Gumamit sila ng mga drone at advanced missiles upang atakihin at i-disable ang mga barkong kargamento na gumagamit ng ruta sa Oman. Nais ng Tehran na pilitin ng mga barko na bumalik sa hilagang ruta na direktang sakop at kontrolado ng kanilang sariling mga puwersa sa baybayin ng bansa. Ang bagong yugto ng labanang ito ay nagbabanta sa pandaigdigang daloy ng kalakalan at muling nagpapataas sa presyo ng krudo sa buong mundo. Matapos ang panandaliang pagbaba dahil sa nakaraang ceasefire, tumaas ng 1.7% ang presyo ng Brent crude oil na umabot sa mahigit $84 bawat bariles. Ito ay nagpapakita ng direktang epekto ng kaguluhan sa bulsa ng mga mamimili sa iba't ibang panig ng mundo. Upang kontrahin ang banta, nagpadala ang Amerika ng mga modernong fighter jets, drones at attack helicopters upang magpatrolya sa karagatan ng Oman. Gayunpaman, inamin ng isang opisyal ng Amerika na dahil sa lapit ng distansya ng pagpapakawala ng mga cruise missile ng Iran, napakabilis ng mga pag-atake kaya hindi na ito nagagawang harangin ng kanilang mga depensa na nagreresulta sa pagkasira ng ilang barko doon sa dagat.
May plano ang Pentagon na magtalaga ng mga guided missile destroyer upang magbigay ng proteksyon at mag-escort sa mga commercial tankers. Ngunit ayon sa mga opisyal, may hirapan silang ipatupad ito kung gagawing prioridad ang buong blockade laban sa Iran. Kakailanganin kasi ng US Navy na i-deploy ang kanilang mga barkong pandigma sa Gulf of Oman upang bantayan ang mga daungan sa halip na gamitin sa pag-escort sa mga barkong komersyal na dumadaan doon. Matatag naman ang pahayag ni Brigadier General Mohammad Akraminia, ang tagapagsalita ng militar ng Iran. Sinabi niya na ang tanging paraan upang muling buksan ang Strait of Hormuz ng ligtas ay ang pagrespeto ng Amerika sa mga karapatan ng Iran at ang pagsunod sa kasunduan sa Islamabad. Nagbabala siya na hindi kailanman tatanggapin ng Tehran ang anumang solusyong ipipilit sa kanila sa pamamagitan ng lakas militar ng US. Naniniwala ang maraming eksperto na sa isang mahabang labanan ng pasensya, may kaunting bentahe ang Iran basta't mapanatili nila ang kasalukuyang antas ng labanan. Kahit pa nagdurusa ang kanilang ekonomiya dahil sa blockade, napatunayan na ng Iran na kaya nilang tiisin ang matinding hirap. Sa ngayon, abala rin sila sa mabilis na pagpuno sa kanilang imbakan ng mga missile at pagkumpuni ng kanilang air defense sa bansa. Samantala, puno ng relesgo ang estratehiyang ito para kay Trump, lalo na't papalapit na ang halalan. Ang kanyang pangunahing base ng mga taga-suporta ay walang interes sa mga magastos na digmaan sa ibang bansa. Kamakailan nga ay nagbabala ang sikat na podcaster na si Joe Rogan na baka masayang lamang ang pagkapanalo ng mga Republikano dahil sa maling pamamalakad ng administrasyon sa lumalalang krisis na ito doon sa Iran. Sa huli, nangangamba ang mga eksperto sa depensa na baka muling mabaon ang Estados Unidos sa isang magulo at walang katapusang labanan sa gitnang silangan. Ang labanang nakadepende lamang sa mga airstrike ay hindi sapat upang baguhin ang sitwasyon sa lupa, ngunit sapat upang magdulot ng patuloy na kawalan ng katatagan. Ang krisis na ito ay tila isang walang katapusang siklo na patuloy na magpapahirap sa rehiyon sa hinaharap.